Gising pa rin si Noel. Si Celine ay nakayakap sa kanya at mahimbing na sa pagkakatulog. They had just made love. Passionate love. The love between them was getting better and hotter, and they were also getting addicted to it by the day. Maya-maya ay gumalaw si Celine. Tumihaya ito ng higa. Dahan-dahang bumangon siya, naupo sa gilid nito, at matamang pinagmasdan ang mukha ng asawa. Mukhang lumalaki na ang ilong ng asawa ko. Pansin niya. Napansin din niya ang suot-suot itong kwintas na may lakit na pendant. Boyfriend kaya niya ang nasa loob noon? Dahan-dahang hinawakan niya ang kwintas upang buksan ang lakit nang dumilat ang mga mata nito. Nagulat ito na makita siya. Gising ka pa? Inaantok nitong tanong. Mabilis niyang inalis ang kamay sa kwintas. Nauhaw ako. Uminom lang ako ng tubig. Pagsisinungaling niya, iniunat ito ang mga braso patungo sa kanya. Embrace mo ako. Tahimik siyang tumalima. Nagsimulang maglibot ang mga kamay nito. Madam, you may not notice it. But you're wandering on an off-limits area. There is a possibility that you might get caught and severe punishment would be imposed on you. Nagsimula na naman siya ma-excite sa papanghimasok ng mga kamay nito. Really? I wonder what kind of punishment that would be. Nahuli sa wakas ng kamay nito ang hinahanap. Pinisil nito iyon ng konti. A lifetime obligation of following strict instructions from the office of the captain. Such as, mas lalo pa nitong pinag-igi ang ginagawa. Making your captor so damned happy. He'll never tire of singing Hallelujah. Aniya, sabay daluhong sa asawa na napatili sa tuwa. Nasa kwarto si Celine at kagigising lang mula sa maghapong katutulog. Bagaman nabawasan ang pagsusuka niya, ay hindi pa rin maalis ang pagiging antukin nito nitong mga nakaraang araw. Nag-inat siya sa higaan. Isang oras na lang ipauwi na si Noel mula sa opisina. Nalaala pa niya ang nangyari sa kanila noong Sabado at hindi niya maiwasang mapangiti. Lifetime obligation, ha? May pag-asa pa kami kung ganon, naisip niya. Biglang tumunog ang cellphone sa kanyang tabi. Noel calling. Ang nag-register sa screen. Noel. Obvious ang kanyang kagalakan sa boses. Missed me? Tanong nito sa kabilang linya. Medyo. Pagsisinungaling pa niya. Kahit pa ang totoo, ay parang dagang lumundag ang kanyang puso sa sobrang tuwa. Bakit medyo lang? May himig pagkatampo sa boses nito. Sige na nga. Miss you. Miss you. Miss you. And I love you pa. Nais pa niyang idagdag, pero nagtimpi siya. That's all? Humihirit pa rin ito. Ba, mama, abuso ka na yata. Masaya ka. Ikaw muna mag-I love you sa akin, bago kita sagutin ng I love you too. Kahit pati na dismayado sa narinig, ay hindi nito nagpumilit pa. Ito naman di na mabiro. Anong gusto mong pasalubong sa pag-uwi ko? Kahit ano. Ikaw ang gusto ko. Hiyaw ng kanyang puso. Okay, humanda ka mamaya. Banta nito. At bakit po? Parang kinikiliti na siya sa magiging pasalubong nito sa kanya. Basta, sige na. I have to go. Pahabol nito bago ibinaba ang telepono. Pakiramdam niya ay nakalutang siya sa ulap ng mga sandaling iyon. Pero bago pa siya tuluyang makaapak sa lupa, ay kumatok sa pinto si Aya Rosing. Celine, may bisita ka, sabi nito. Si Julia. So, you're Celine. Isang maladyosa sa ganda ang nabungaran ni Celine sa sala. Poise na poise ang tayo nito habang naninigarilyo, kaya pakiramdam niya naliliit siya sa harapan nito. Sa sobrang pagmamadali, nakalimutan ko magsuklay man lang. Yes, I am. What can I do for you, Julia? Kahit pakiramdam niya ay nalilimahid ng kanyang hitsura kumpara sa kaharap, ay hindi pa rin siya patatalo sa Englishan. Tatapatin na kita, Celine. Pinakiusapan ako ni Noel na kausapit ka tungkol sa problema ninyong dalawa.
Anong problema? Di yata niloloko siya ni Noel. Pakiramdam niya pinagsakluban siya ng langit at lupa na mga sandaling iyon. Oh, come on. You both know kung ano iyon. Kaya kung ako sa'yo, magsimula ka na magbalot-balot ng mga gamit mo at bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Noel doesn't need you here. Singhal ito sapagkat tulala niya. Ganoon. Pilit niyang bumawi. Wala siyang balak mapaapi sa babaeng kaharap. Pwes, Julia, kung sinabi man iyon ni Noel, sa'yo. Kayong dalawa may problema at hindi ako. Hindi ako aalis sa pamamahay na ito hanggat walang sinasabi sa akin ng asawa ko. Pinag-iinan niyang mabuti ang salitang asawa. Tila naman naapektuhan si Julia sa kanyang sinabi. Matapang ka rin ano? Sige, tingnan natin kung hanggang saan tapang ng sikmura mo. Dahil ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo. Habang buhay ka makikiamot sa pagmamahal at atensyong binibigay ni Noel sa akin. Yun lamang. At nagmamadali nitong tinungo ang pinto. Naiwan siyang hindi nakahuma. Pero hindi pa rin pala tapos ang bisita. Muli itong humarap, nakangiti, at parang nanunuyang nagsalita. By the way, Celine, sinabi ba sa inyo ni Noel? Napupunta siya ng Davao bukas. Nanalo ang design niyang alahas sa Paris na ako ang modelong nagsuot. Niyaya niya akong sumama sa kanya to celebrate our triumph. And mind you, kaming dalawa lang. Lumabas na ito. Para siyang kandilang naupo sa kinatatayuan. Nangihinang napaupo siya at napaiyak sa biglang naisip. Ito bang sinasabi kanina ni Noel na pasulubong niya sa akin? Walang hiya ka, Noel. Mapapatay kitang animal ka. Kagad na lumapit si Yaya Rosing na makita, umiiyak ang alaga. Celine, ano nangyari sa'yo? Wala ho, Yaya. Pinahidi ang luha sa mga mata. Bigla ko lamang na-miss ang mga tatay at nanay. Ganun ba? Akala ko naman kung inano ka na ng babae na yon. Pag-aalala ng matandang babae. Kahit kailan hindi nito ginusto ang babaeng iyon. Para kay Noel. Hindi ho. Tigas niyang iling. Hindi dapat malaman ni Noel na pumunta dito si Julia. May tinanong lamang ho si Julia. Huwag ko kayo mag-alala, Yaya. Kinuha niya ang mga kamay ni Yaya Rosing. Ako na ho magsasabi kay Noel. Sigurado ka? Naghihinalang tanong ng matanda. Oho, promise. Itanaas pa niya ang isang kamay at pilit ng ngumiti. Magbihis ka. Kain tayo sa labas. Yaya ni Noel, kararating lang nito at walang nahalata kay Celine. Bakit? Kinakabahan niyang tanong. Palagi silang kumakain nito sa labas. Mula na magsama sila, pero iba ang kanyang pakiramdam ngayon. Nanalo ang jewelry design ko sa Paris Collection Competition and I want to celebrate. Nakangiti nitong tugon. Really? Congratulations! Kahit masakit ang loob, ay hindi din magawang hindi maging masaya sa tadamang tagumpay ng asawa. Totoo nga kaya ang sinabi ng bruhang si Julia? Tamilmil na kumakain si Celine. Wala siyang nalalasahan sa mga isinusubo niya. Nahalata yun ni Noel. Hey, what's wrong? Hindi mo ba type ang pagkain? Just say so and we'll order a new one. Hindi, okay na to. Para lang kasing kinakabagan ako eh. Pinilit niyang ngumiti sa asawa. She wanted to confront him but the fear of knowing the truth overwhelmed her. Hindi niya yata kayang marinig ang kumpirmasyon ng sinabi ni Julia. Ba't kasi na-inlove pa ako sa animal na to? Usal niya sa sarili. Pinagdiskitahan na lamang niyang tusok-tusukin ng tinidor ang steak sa harap niya. Are you sure? Nagkatakang tanong ni Noel. Alam itong lumalakas ang appetite ng asawa lately at paborito nito ang steak na in-order nila. Tumango siya. Don't mind me. Siguro namimiss ko lang ang mga nanay. Pilit niyang pinasasaya ang boses. I see. Mukhang nakahinga na malubag si Noel sa narinig. Don't worry. Uuwi tayo ng probinsya next week, diba? Doon tayo sa inyo until the wedding day. 2 linggo na lang at ikakasal na sila tulad ng napagkasunduan. Sa siya dadaos ang kanilang kasal. Sa narinig, lalo pang nalungkot si Celine. Papakasalan mo nga ba ako? Pero iba naman ang nasa puso mo. Ano yan sa sarili?
Hindi yun nakaligtas sa paning ni Noel. Ibang pinakahulugan yon sa lalaki. So hanggang ngayon, ay napipilitan ka pa rin magpakasal sa akin. Nawala na rin ito ng ganang kumain. Kinuha nito ang mga kamay ni Celine at tinitigang mabuti ang asawa. Celine, look at me. Sumunod siya. I promise to make you happy. Just give me a chance to prove my sincerity, okay? Mukhang nabawasan ang pait na nararamdaman niya. Ipupusta niya ang daliri. Mahal na rin siya ni Noel. Okay, ngumiti siya rito. Buti pa umuwi na tayo ng probinsya bukas. Para maayos na natin ang mga kulang doon. Bigla siya naging excited. Hindi ako pwede bukas, sweetheart. At biling sagot ito. Ganoon ba? Biglang gumuha ang pinapantasya niya sa narinig. Pero hindi siya nagpahalata. Yeah, I'm going to Davao tomorrow for the photo shoot of our new fashion bags. But don't worry, 1 week lang ako doon. Okay lang. Pilit siyang ngumiti. Oh my God, magkikita nga talaga silang dalawa ni Julia. Hinawakan nito ang mga kamay niya. I promise you, isasama ko kayo palagi ni baby sa lahat ng lakad ko once na lumabas na siya. In your dreams, sa loob-loob niya, nakikita na niya si Julia na masulol pa sa asawa sa pagkakalingkis kay Noel. Habang ataksil naman niyang asawa, ay abotay nga ang ngiti. Anong gusto mong pasalubong? Hindi nakahalata si Noel sa pagbabago ng kanyang timpla. Kunwari ay nag-isip siya. Dinuguan from Goldilocks. Ha? Ba't yun pa? Pwede naman tayong bumili na yan dito kahit ngayon pa. Nagkatakantura nito. Para maihilamos ko sa pagmamukha mong leche ka. Ano yan sa sarili? Basta gusto ko. Nagsimula na siya magmaktol upang huwag na usisain pa nito. Celine, inipatinawag ni Noel ang asawa. Kanina pa ito sa loob ng banyo. Siya ay nakahiga na sa kama at naghihintay sa paglabas nito. Sandali na lang. Sigaw nang nasa loob. Matagal na itong tapos maligo, pero hindi pa rin ang pag-iyak nito. Walang kamali-mali si Noel sa nangyayari sa loob ng banyo. Abala siya sa pilyong naiisip. Kaagad niyang hinubad ang suot at t-shirt at ibinatod sa kama. Akmang susunod ng pantalon na may masulya pang bagay sa ibabaw ng bedside table. The mysterious locket. Sinulipan niya muna nakasarang pinto ng banyo bago dahan-dahang lumapit sa bedside table. Matamang tinitigan niya muna ang kwintas bago nagpa siyang hawakan ito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang locket. Picture ni Celine ang una niyang nakita. Nakangiti ito, labas sa mga dimples. Hindi niya kilala ang lakang nakadikit sa kalahating locket. May hitsura ito bagaman, balbas sarado ang mukha. At tulad ni Celine, ay nakangiti rin ito. Halatang pinilas lang ang mga mukha nila sa isang picture. An arrow poured right through his heart. Bigla na lamang na binitawan ang locket ang marinig ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Lumabas si Celine na nakatapos lang ng tuwalya at bagong paligo. Maliligo ka rin ba? Tanong nito sa kanya. Walang kibo. Tumangot-tango lang siya. Nabarahan niya tanong lalamunan ng laway niya dahil hindi siya makapagsalita. Gusto niya magwala ng mga sandaling iyon. Masagin ang mukha ng gagong nasa lakit ang asawa at ipasagasa sa pison hanggang magkadurog-durog. Noel, are you alright? He suddenly came around from his deep and violent fantasy. Yeah, medyo masakit lang ang ulo ko. Mukha na siyang gusot sa aluminum foil sa pagkakasimangot. Hinaplos pa niya ang sentido para magmukhang totoo ang kanyang pagsisinungaling. Maligo ka na. I'll give you a massage afterwards. Hinaplos si Celine ang likod ng lalaki. Baka maraming trabaho sa pisina. Kawawa naman ang asawa ko. Diyos ko, okay lang kahit hindi niya ako mahal. Huwag niyo lang po siyang kunin sa akin. Parang awan niyo na po. Salamat po. Usal niya sa sarili. Nagdulot ang kakaibang init sa panig ni Noel. Ang paghawak nito. Massage lang? Namimiss na rin niya si Celine. Kahit bukas pang lipad niya patungong Davao. He must really be in love with her. Massage and much more.
Tingin niya sa asawa ay sexing Santa Claus na may dalang maraming regalo para sa kanya. Itinulak siya nito sa papasok ng banyo. Bilisan mo at baka magbago pa ang isip ko. Okay, just a minute. Nagkukumahog siya sa pagmamadali. Masaya nagpalit si Celine ng nightie. Kailangang sexy ako sa kanyang paningin. Kinuha niya ang suklay na nasa bedside table. Patutuyuin muna niya ang kanyang buhok habang naghihintay kay Noel. She caught a glimpse of her necklace. Nakabukas ang lakit. Kinuha niya ito at matamang tinitigan habang malalim ang iniisip. Baka naiwan ko lang nakabukas. Walang anumang isinuot niya muli iyon sa lieg. It was the first thing Noel saw. Paglabas ng banyo. Suot ang muli ni Celine ang kwintas at hawak-hawak pa ang lakad niyon habang nakaupo sa gitna ng kama. Pabalibag nitong isinara ang pinto at lumabas ng kwarto. May problema ba, Noel? Hindi nito namalayan. Sundan niya ito sa paglabas. Please don't tell me na nagkabalikan na kayong dalawa ni Julia. Mamatay ako. Dalangin niya. Iinom lang ako ng tubig. Tuloy-tuloy ito sa kusina. Nagpa siya siyang bumalik ng kwarto. Mas mabuting nakahiga siya at ready na mamatay in case Noel tells her that he's still in love with Julia. Nakasimangot pa rin ito pagbalik sa kwarto. Dagli siyang umupo. At inunahan ng magsalita ang asawa. Gusto mo pa ba ng masahe? Tinapik niya ang kama parang sinasabing doon ito pumwesto. Ayoko na masahe. Matigas ang tinig nito na ikinabigla niya. Itong gusto ko. Sad ito. Sabay yakap sa kanya. I'll miss you. Nagsimula na itong hagka ng mga labi niya. I'll miss you too. Sigaw ng kanyang puso. She accepted Noel's kisses with all her heart. Ayaw na muna niya mag-isip ng kung ano-ano. She would take whatever the present gives her. Saka na niya iisipin ng bukas. Kinabukasan ay maagang gumayak si Noel. Si Celine ay gising na rin at abalang nag-aayos ng mga damit na dadalhin ng asawa. Are you sure? You'll be okay here without me? May pag-alaala pang sa tono ni Noel. This was the first time they would be apart since sumama rito si Celine pauwi na Maynila. Dahil uuwi na rin sila ng probinsya pagbalik ni Noel galing Davao. Pinayuhan siya ng doktor na huwag gaano magkikilos upang hindi maapektuhan ng dinadala. Pilit niyang pinasaya ang boses. Of course naman. Okay lang talaga. Ulit ito. Pasalubong ha? Aniya. Kahit nga-nganing sipain na ito. Talagang gusto mong manigurado na hindi ako susunod sa Davao para hindi kayo mahuling dalawa ni Julia. Aniya sa sarili. Sure, no problem. Hinalikan siya nito sa noo bago umalis. Ingat. Niyakap din niya ang asawa bago ito umalis. Naghihintay na siyang buruhang si Julia. Hindi na kita mapapatawad sa pangapi mo sa akin, Noel. Sobrang sakit na ng ginagawa mo, akala mo ba? Ano yan pa sa sarili habang tinatanong ang pag-alis ng asawa.